May ibang taong isinilang na nakapangingilabot ang anyo at may kapangyarihang magsabog ng lagim tulad ng taong ahas. Subalit sinong nilalang ang kusang nanaisin magkaroon ng nakapangingilabot na anyo at magsabog ng lagim. Narito ang unang bahagi ng kwentong tampok sa linggong ito na pinamagatang Taong Ahas. Sa isa na naman, Gabi ng Lagim. Sino kaya itong malalim na ang gabi, kumakatok pa? Makakatulog na sana ako, nang iistorbo pa. Kung hindi ko to kilala, sasamain to sa akin eh. Ha? Wala namang tao rito sa labas ng bahay. Sino yung kumatok kanina? Ha? May gumagalaw sa likod ng puno sa dikalayuan. Malamang, isa ito sa mga katropa ko na gustong mang-good time sa akin. Hoy! Kung sino ka mang nasa likod ng puno, lumabas ka dyan! Ha? Ano itong biglang gumapang palabas sa likod ng puno? Malaking sawa! Biglang lumigil sa akin! Mamamatay ka! Malaking sawa na may ulo na sa babae! Nagsasalita! Babaeng ahas! Tama ka! Isang taong ahas! Isang babaeng taong ahas na papatay sa'yo! Wag! Pakawalan mo ako! Wala sa pagkakaligtis ko. Ibigay ko ang buong katawan mo! Dudurugin ko ang mga buto mo! Mamamatay ka! Totoo, Nelia? Magsasabog na ng lagim si Epang? Oo, Magno. Kaya nga kahit gabi na tinawagan kita. 18 anyos na si Epang. Panahon na para magsabog siya ng lagim. Tulad ng gusto mong mangyari. Magandang balita yan. Maasahan ang galing mo bilang faith healer. Nasusunod ko ang lahat ng gusto mong mangyari. Nasusunod ba ang utos mo ng taong ahas? Arman! Arman! Bakit narinig kong sumigaw ka kanina? Asa ka ba? Bakit gabing-gabi na bukas pa ang pinto dito sa harapan ng bahay? Arman! Asa ka ba? Oh! Diyos ko! Kapatid ko! Nakahando sa'yo sa harap ng... At patay na! Arman. Galo, kakilakilabot ang pagkamatay ng kapatid mo. Gaya ng pangako sa iyo naming magulang, hindi ko pinabayaan ang bunsong kapatid ko, Rina.
Kaya nang makasal tayo, ipinisan ko na siya sa atin. Pero bakit nangyari sa kanya ito? Mabait ang bayaw ko. Wala akong alam na nakaaway niya. Sinong pumatay sa kanya? Galo, ayokong isipin ang Ang ano, Rina? tatandaan ko. Halos 18 taon na nakararaan bago tayo nakasal. Niloko mo ko, Rina. Magno, hindi kita niloko. Totoong minahal kita. Kaya nakipagrelasyon ako sa'yo. Nagkataon lang na natuto ako magmahal sa iba nang higit sa naging pagtingin ko sa'yo. Kaya tinatapos ko na lahat sa atin. Unfair na maging tayo pa rin. Gayong maiba na akong mahal. Unawain mo sana ako at patawarin. Hindi kita mapapatawad. Magno, Isinusumpa ko, Rina. Sa ginawa mong panluloko sa akin, kakilakilabot ang mangyayari sa'yo at sa pamilya mo. Isinusumpa ko. ang malagim na pagkamatay ng kapatid mo, Galo. Rina, Hindi kaya bahagi ito ng sumpa sa akin ni Magno? Pinahanga mo ko, Epang. Sinunod ko lamang ang utos mo sa akin, ina. Hindi ka nagkamali, anak. Isa sa pamilyang may malaking atraso sa atin ang napatay mo. Hindi ako sumunod sa inyong utos. Dapat, Ikaw ang aking ina. utang mo sa akin ang iyong buhay. Gumanti lamang ako sa pamilyang may malaking kasalanan sa atin. Oo. Tulad ng sabi ko sa iyo, dahil sa pamilya ng napatay mo, namatay ang iyong ama at nagkaganyan ang iyong anyo. Ipinakulam nila kami ng itay ko. Ipinakulam kayo, Epang. Kaya namatay ang ama mo. At ikaw ay nagkaroon ng anyong Anyong taong ahas. Epang. Ina, alam kong hindi normal ang anyo ko. Kaya pinalaki mo ko dito sa kaingin. Nakubli sa ibang tao. Pareho lamang tayo. Hindi normal ang anyo, Epang. Oo, ina. Tabing ang mukha mo. Pangit ka. Saksakan ako ng pangit. Pero tao ka pa rin, ina. Samantalang ako, ang ulo ko ay sa tao. Pero may katawan akong ahas. Isa akong taong ahas. Kahit ganyan ang iyong anyo, inaruga kita at pinalaki. Minahal. At nasa akin ang iyong buhay. Alam kong malaki ang utang na loob ko sa iyo, ina. Kaya sunod-sunuran ako sa lahat ng iuutos mo sa akin. Nagsimula na ang ating paghihiganti. Hindi magtatagal. Wala nang matitirang buhay sa pamilyang mortal nating kaaway. Wala na. Magno, natutuwa ka? Ikinatutuwa mo pagkamatay ng iyong kapwa. Itay, Matapos naming ipaalam sa'yo ng itay mo, ang nabalitaan namin pagkamatay ng isang kabarangay natin. Nay, Napangiti ka pa? alam niyong may malaking kasalanan sa akin ng pamilyang namatayan. Magno, hindi mo dapat ikatuwa ang pagkamatay ng iyong kapwa. Huwag niyo nga akong pakialaman. Mga magulang mo kami kaya kami... Kahit kayong ama't ina ko, huwag niyo kong pakialaman. Walang pakialam sa akin ng kahit sino. Kahit gaano kasamang isipin at gawin ko. Galo,
Tanggapin mo na maluwag sa loob mo ang pagkamatay ng kapatid mo. Nailibing na siya. Naisip ko lang, Rina. Maaring tama ang hinala mo. Ang malagim na pagkamatay ng kapatid ko ay maaring bahagi ng sumpa ni Magno. Si Magno? At maaring siya rin ang dahilan kaya nang isilang mong anak natin ay kakaila-kilabot ang anyo. Huwag na natin pag-usapan yun. At malamang din, si Magnong may kagagawan kaya biglang nawalang ating anak ilang araw matapos siyang isilang. Wala tayong katibayan sa mga paratang natin kay Magno. Siya lamang ang alam kong may malaking galit sa pamilya natin. Paano mangyayari si Magno dumukot sa ating anak? Alam natin sila lamang ang kanyang ama at ina ang magkakasama sa kanilang tinitirhan. Ano malay natin kung itinatago niya kung saan ang ating anak? O kaya pinatay na niya? Galo! Malakas ang kutob ko, Rina. Malamang, may kinalaman si Magno sa pagkawala ng ating anak at sa kakilakilabot na pagkamatay ng kapatid ko. Epang, dalagang-dalaga ka na. Mang Magno, napasyal po kayo dito sa aming kaingin. Alam mo namang madalas ako rito. Basta't may naramdaman akong hindi mabuti sa katawan ko. Ang inay mo kagad ang takbo ko dahil mahusay siyang faith healer. Kayo lamang ni Ina ang hindi natatakot sa aking anyo. Walang dahilan para matakot ako sa'yo. Ang ibang tao, nangingilag sa akin. Matalik kong kaibigan kayo ng nanay mo. Makita lang ako ng ibang tao, nagsisigawan at nagtatakbuhan na sila sa takot. Kaya nga kapag nagkaroon ka ng pagkakataon, gumanti ka, Epang. Mang Magno? Gantihan mo mga taong nanlalais sa'yo. Magsabog ka ng lagim. Pumatay ka ng pumatay. Oh, Lito anak, mag-iingat ka. Lapitin daw ng disgrasya ang gaya mong nalalapit na kaarawan. Aalis na ako, ha? Nay, saan po kayo pupunta? Alam mo namang pulis ang nanay mo, hindi ba? Alam ko po. Sa bawat pag-alis ko ng bahay, ginagampanan ko ang aking tungkulin. Hindi naman po kayo lagi sa presinto nagpupunta. Paminsan-minsan nga ako nadidestino sa ibang lugar. Kaya nga po tinatanong ko kung saan kayo napapadestino ngayon. May bagong kaso kaming iimbestigahan ng isang kasamahan ko. Ano pong kaso? Isang kabarangay natin ang pinatay sa kakaibang paraan. Ano pong kakaibang paraan ng pagpatay? Durog ang mga buto ng biktima nang matagpuan ng kanyang bangkay. Baka po kapre ang pumatay sa kanya, Nay. Hindi ako naniniwala sa kapre, anak. Pambihira po eh. Ang lakas ng killer para madurog niya ang mga buto ng kanyang biktima. Ang hinala ko, isang tao ang kriminal. Isang taong may pambihirang lakas at wala sa wastong katinuan. Rina, bakit napapailing ka? PO3 Medina, hindi ako naniniwalang tao lamang ang pumatay sa bayaw ko. At saka bihira naman dito sa barangay natin ang may pambihirang lakas, PO3. Totoo ang sinabi mo, PO2 Reyes. Maaring taga-ibang lugar ang pumatay sa kapatid ni Galo. Ibang hinala ko. Galo, ano? Saka na natin ipaalam kina PO3 Medina ang hinala natin, Galo. Bakit hindi nyo pa ngayon sabihin sa amin? Kasi wala pang sapat na ebidensya kaming mag-asawa. Kaya kami naparito dito sa bahay ninyo. Umaasa kaming makakatulong kayo sa aming pag-iimbestiga. At sana, makipag-kooperasyon sana kayo sa amin para madaling malutas ang kaso ng pagkamatay sa isa ninyong kapamilya. Ay, hayaan niyo ho. Oras na may nalaman kaming pruweba sa kriminal ng bayaw ko, papaalam agad namin sa inyo. Salamat, Rina. Mas maniniwala ako sa inyong mag-asawa. Ako rin, PO3. Mas makatotohanan ang sinasabi nila kaysa naririnig natin sa iba nating mga kabarangay. Anong sinasabi ng ibang tao, PO2 Res? Galo, kumudurog ang buto ng kapatid mo nang matagpuan ang kanyang bangkay. Siya raw ay pinatay ng isang halimaw. At
Halimaw? Mukhang halimaw. Sinong mukhang halimaw? Sino pa aling Nelia? Hindi ikaw. Ha? Alam nga namang kami, gagwapo namin. Tama. Ikaw lang may dispaling halong itsura sa mga narito sa harap ng tindahan eh. Tama yun. Kung magsalita kayo, akala nyo wala kayong kapintasan? Huwag na kayong lalabas dito sa lungganyo. Tama! Naturing ang pet healer kayo eh. Hindi nyo magamot ang depekto ng mukha nyo. Tama! Mga hayop kayo! Pagbabayaran yung panlalait sa akin! Pagbabayaran nyo ng mahal! Ganun, Epang. Nilait ako ng mga istambay sa isang tindahan. Nilait nila ako mula ulo hanggang paa. May kapangyarihan ka, anak. May kapangyarihan kang mag-utos sa mga ahas. Gamitin mo ang kapangyarihang yon laban sa mga taong nanlait sa akin. Ipagiganti mo ako, Naywina. Ipagiganti mo ako! Mga ahas, sumunod kayo sa akin. Gaya ng utos sa inyo ni Epang, ng babaeng taong ahas na inyong Panginoon. Ipaghihiganti niyo ko sa mga taong nanlait sa akin. Kaya ituturo ko sa inyo ang mga taong papatayin niyo. Mga ahas, magtago muna kayo sa tabi ng kalye. Dali, magtago kayo. Merda. Sino kausap mo dyan sa tabing kalsada? Ay, Mang Berto, wala ho. Nelia, kaya ka namin nilapitan. May ipakikiusap sana kami sa'yo. Si Magno, Nasa bahay namin. Nagpapahinga na ang anak namin. anong ipakikiusap niyo sa akin? Nelia, meron kasing pagkakataon na nalalabuan ng pag-iisip ang anak namin. Anong ibig niyong sabihin? Huwag mo sanang konsintihin ang mga kamali ang gustong mangyari ng kaibigan mo. Maari ba, Nelia? Maaari ba? Mga pare! Inom lang ng inom! Huwag niyo itindihin ang banta sa atin ni Aling Nelia! Ay, nako. Walang binatbatang swangit na pet healer na yun! Tama yun. Oh, mga pare ko. Oy, pare. ang daming ahas. Ang lalaking ahas. Sasalakayin tayo! Sasalakayin tayo ng mga ahas! Mamatay kayo, mga istambay. Mamatay kayo sa tuklaw at kamantag ng mga ahas. Nelia? Mang Berto, Aling Ana, nandiyan pa pala kayo sa harap ng inyong bahay. Bakit parang nagkakagulo mga tao sa di kalayuan? Ewan ko ho, Hindi mo alam? Ngayon ang galing ka sa gawing yun? hindi ko ho alam. Ang problema ng ilang kabarangay natin, Aling Ana, pauwi na ho ako. Sandali, Nelia. Tungkol sa ipinakiusap namin sa'yo. Yun ho ba? Oo. Pasensya na ho kayo, Mang Berto. Aling Ana, Anong pasensya na kami? kaibigan ko ho si Magno. Kaya kung ano ho ang gusto nyo, yun ang sinusunod ko. Ibig mo sabihin susundin mo ang aming anak
Kahit mali at masama ang gusto niya mangyari? Hindi importante sa akin kung mali o tama ang gusto ni Magno. Basta, sunod-sunuran mo ako sa kanya. Bakit kaya parang may narinig akong sigawan sa malayo kanina? Sana may kapitbahay akong mapadaan dito para mapagtanungan ko. Ha? Ano yung mga naririnig ko? Parang mga ahas. Ano ito? Ang daming ahas na papalapit dito sa bahay namin. At parang galit na galit sa pagdaluhang sa akin. Tutuklayin ako ng mga ahas! Bakit bukas ang pinto ng bahay namin? Inay! Ay, si Lito! Piotr Medina, nasa labas ng bahay mong anak mo. Ipara mo ang sasakyan, Reyes! Ano nangyari? Lito! Inay! Inay, tulungan niyo ako! Pinaliligiran ako, tatakihin ako ng mga ahas! Mga ahas! Piotr, ang dami mga ahas sa harap ng bahay niyo. Napapaligiran ng anak mo. Mga ahas! Layunin niyo ang anak ko! Lumayo kayo, mga pesteng ahas! Ano, Rina? Ilang kabarangay natin ang sinalakay ng mga ahas? Oo, Galo. Yun ang nabalitaan ko kaninang pauwi na ako. Bakit sumalakay sa mga tao ang mga ahas? Iyon ang aalamin ko. Kaya bala kong kausapin si Magno. Si Magno? Maaring may kinalaman siya sa mga kakilakilabot at mga kababalagang nangyayari sa ating barangay. Malaking galit siya sa atin. Alam ko. Pero hindi dahilan yon para magsabog siya ng lagim. Paano makapagsasabog ng lagim si Magno? May mga kakilala at kaibigan siyang faith healer. At maaaring nakipagsabuhatan siya sa mga kampo ng dilim. Huwag mong kakausapin si Magno. Paano matatapos ang kababalaghan at kakilakilabot na nangyayari sa lugar natin? Kung totoong nakipagsabuhatan si Magno sa mga kampo ng dilim, baka mapahamak ka. Bakit nila mainit yata ulo mo, Epang? May problema ka ba? Wala, Mang Magno. Epang, naparito ako sa Kaingin dahil may nabalitaan ako. Ilang kabarangay daw natin ang silalakay kagabi ng mga ahas. Kaya nga ho, wala rito ang inay ko. Nasaan si Nelia? Nakikibalita ho sa nangyari sa sinalakay ng mga ahas Epang, kagabi. may kinalaman ka ba sa pagsalakay ng mga ahas sa mga tao? Mang Magno. Magtapat ka sa akin. Marami akong alam tungkol sa'yo. Dahil wala kaming lihima ng nanay mo. Oo, Mang Magno. Ako ang nag-utos sa mga ahas na sumalakay sa mga tao. Sabi ko na nga ba. Nilait daw nilang inay ko. Kaya inutusan ko ang mga ahas na ipaghiganti nila si inay. Pero ano? marami sa mga ahas ang napatay kagabi. Napatay ang mga ahas ng mga taong sinalakay nila? Hindi, Mang Magno. Ayon sa ilang ahas na nakapagsumbong sa akin, may mga taong may sandata ang pumatay sa ibang ahas. At yun ang ipinagningit-ngit ko. Epang, Humanda sa akin ang mga taong pumatay sa mga ahas. Pagbabayaran nilang pagpatay sa aking mga kampon. Pagbabayaran nila ng kanilang buhay! Bakit ka nalumo, Galo? Kabisado kita, Rina. Kapag may ginusto kang gawin, ginagawa mo. Iyon ba ang ipinanlumo mo? Gusto mong kausapin si Magno. At gagawin mo yun kahit pinipigilan kita, hindi ba? Huwag kang manlumo. Maiaalis mo ba sa akin ang hindi mag-alala sa'yo? Hindi ko na kakausapin si Magno. Hindi na?
Parang hindi ka na nababahala. Ikaw rin ang inaalala ko, Rina. Ayokong maulit sa'yo ang malagim na nangyari kay Arman. Aalamin ko na lang sa mga pulis na may hawak ng kaso kung ano na ang development sa pag-imbestiga nila sa pagkamatay ng kapatid mo. Aling Rina, wala po rito sa bahay namin ng inay ko. Nasa presinto kaya siya, Lito? Hindi ko po alam eh. Maaari ko bang malaman ang numero ng kanyang cellphone? Bakit po hindi? Lito, bakit may mga galo sa mga braso mo? Nabuwal po kasi ko dahil sa pag-ilag ko po ng tuklawin ako ng ahas. Ha? Kabilang ka pala sa nabalitaan kong sinalakay ng mga ahas. Opo, tinantanan lang po ako ng mga ahas nang dumating sina inay. At pagbabarilin nila ng kasama niyang pulis yung mga ahas sa paligid ko. At muntik na akong tuklawin. Lito, mag-iingat ka. Lalo't nag-iisa ka rito sa bahay niyo. Kung ang ibang tao walang magawa laban sa mga ahas, ang nag-iisang gaya mo ang lalong walang kalaban-laban sa mababangis na mga ahas na yon. Mga ahas! Mga kampon ko! Tinawagan ko kayo. Tinipon ko kayo. Dahil mamayang pagkagat ng dilim, sasalakay uli kayo sa mga tao. Maghihiganti kayo, mga ahas! Ipaghihiganti ninyo ang ilang kalahi ninyong napatay kagabi! Papatayin ninyo ang taong nakamatay sa ibang ahas! Papatayin ninyo ang mga taong kaaway natin! Papatayin ninyo ang mga tao! Mga kasama, ihanda ninyo ang inyong mga sandata. Okay, P.O.3 Medina. Ayon sa tawag ng isa kong kapitbahay, maraming malalaking ahas ang pasalakay sa aming bahay. Kaya isinama ko na kayo pag-alis ko sa presinto. Kaya nga halos paliparin ko na itong sasakyan eh. Nag-iisa kasi sa bahay ang anak ko. P.O.3, tingnan mo. Ha? Ang daming ahas sa kalye. At malapit sa bahay nyo. Ang lalaking ahas! Ay, pasalakay na nga yata ang ahas sa inyong bahay. Dito na lang tayo, Reyes. Okay. Hindi ko hahayaang makalapit ang mga ahas sa bahay namin. Bago mapahamak ang anak ko, tadtarin natin ng tingga ang mga ahas! P.O.3, tayo ang hinarap ng mga ahas. Sasalakayin tayo ng mga ahas. Hindi! Huwag tayong patatalo sa mga ahas! Okay. Mga kasama! Patayin natin ang mga hayop na yan! Patayin natin lahat ang mga hayop na mistulang mga halimaw! Mga kasama! Napakarami ng mga ahas na papasalakay sa atin! P.O.3 Medina, mauubusan na tayo ng bala. Pero tila walang pagkaubos ang mga ahas. Tayo na mga kasama! Wala tayong laban sa mga ahas! Sakay na tayo sa sasakyan! Bilisan natin! P.O.3 Medina, paano ang anak mo? Ililigtas ko muna ang anak ko at tatakas tayo! Tatakas tayo bago tayo mapatay ng mga ahas! Lito! Nay! Lito! Mabuti po dumating kayo.
Anak, salamat walang masamang nangyari sa'yo. Nay, ano po yung narinig ko mga putukan kanina? Napasagupa kami ng ilang kasama kong pulis sa mga ahas malapit dito sa atin. Mga ahas po? Marami kaming napatay ng mga ahas. Pero tila walang pagkaubos ang mga yun. At habang namamatay ang iba sa kanila, lalo silang bumabangis. Kaya tinakasan namin sila. Nay. Mapanganib na maiwan ka rito sa bahay, Lito. Halika na! Sasama ka sa amin ngayon din. Nay, saan po tayo pupunta? Sa presinto, manghihiram ako ng armas. Armas po? Yung mabisang panlaban sa mababangis at makamandag ng mga ahas. Ano? Natakasan kayo ng mga taong nakapatay sa iba ninyong kasama? Bakit nagbalik kayo dito sa kaingin? Balikan niyo ang mga taong nakaaway ninyo! Hanapin niyo sila! Sundan ninyo kahit saan magpunta! At patayin ninyo! Patayin niyo lahat ng taong kaaway nating mga ahas! Patayin ninyo! Nelia, ano kaya yung narinig natin kanina mga putukan sa malayo? Huwag nating pansinin yun, Magno. Ang sinasabi ko sa iyong intindihin mo. Saka na natin yung pag-usapan. Tsaka na. Matagal na akong sunod-sunuran sa lahat ng gusto mo. At matagal mo nang alam ang damdamin ko sa iyo. Naintindihan ko naman ang damdamin mo sa akin. Oh, bakit ayaw mo pa makipagrelasyon sa akin? Darating din tayo doon. Kailan pa? Lagi ka na lamang umiiwas sa maglalambing ko sa iyo. Marami na akong hirap sa iyo, Magno. Marami na. Gagantimpalaan ko rin ang mga paghihirap mo. Naiinip na ako. Maghintay ka lang. At makikipagrelasyon din ako sa iyo. Kapag nakapaghiganti na ako sa pamilyang labis kong kinamumuhian. Delia, sandali lang. Mang Berto, Alingana. Narinig namin mag-asawa ang pag-uusap niyo ni Magno kanina eh. Kaya sinundan ka namin rito, sa labas ng bahay namin. Parang alam ko na ho sasabihin niyo. Muli kaming nakikiusap sa iyo, Nelia. Huwag mong konsintihin ang mga kamali ang gustong mangyari ng aming anak. Nakapangako na ho ako kay Magno. Huwag mong tuparin ang pangako mo sa kanya. Inaasahan na ho niya. Natutulungan ko siya sa paghiganti doon sa pamilyang kinamumuhian niya. Huwag mong gagawin yun, Nelia. Ay, dinaramdam ko ho. Dinaramdam din namin. Ano? Anong ibig niyong sabihin, Aling Ana? Nelia, kapag ipinagpatuloy niyo ni Magno ang paggawa ng masama sa ibang tao, kami mismo mag-asawa magsusuplong sa inyo sa mga pulis. Mga kasama, marami, malalaki, at makamandag ang mga ahas na reresbakan natin. Mabuti naman at iniwan mo sa presinto ang anak mong binata, Piotr Medina. Mapanganib na sagupain natin ang malahalimaw ng mga ahas, Reyes. Mabuti na lamang may nakuha tayong mabisang sandata laban sa mga ahas. Ha? Ayun pa rin ang maraming ahas. Piotr, Malapit sa aming bahay. nakita na tayo ng mga ahas, Piotr. Ipara mo na ang sasakyan, Reyes. Okay, Halika kayo, bumaba na tayo. sama. Piotr Halika kayo. Medina, Oh. pasalakay na naman sa atin ang mga ahas. Sige! Sige mga ahas! Itong flamethrower ang iharap ko sa inyo! Matutos na kayo dito! Lahat kayong mga ahas! Oh, Nelia, bakit ka nagbalik? Magno, nagkausap na kami ng mga magulang mo sa labas. Ang inay at itay ko? Nagbanta sila na kapag nakipagsabwatan ako sa balak mong paghihiganti sa pamilya ni Narina, isusuplong nila ako. Kasama ka, susuplong tayo sa mga pulis. Huwag mong intindihin ang banta ng mga magulang ko. Ay, baka tutunganin nilang ipahamak tayo. Akong bahala sa inay at itay ko. Ang iniuutos ko sa iyong intindihin mo. Oh, ikaw masusunod. Siguruhin mong masusunod mo ang lahat ng gusto kong mangyari, Nelia. At tinitiyak ko sa iyo, hindi tayo magagawang ipahamak ng mga magulang ko.
Dahil bago tayo mapasama, ang sinumang magpapahamak sa atin ang matidisgrasya. Sige mga ahas! Sumugod kayo! Sugod at nang matusta kayong lahat sa flamethrower na ito! Sugod! Lumhang mapamuksa ang sandata ng taong yun. Ang sandatang nagbubuga ng apoy. Marami na sa mga kampung ko ahas ang nagliyab at natupok. Hindi na ako magkukubli lamang dito sa likod ng puno. Ako na ang haharap sa taong pumapatay sa mga kampun ko. At matitikman ng taong yon ang malagim niyang kamatayan! O ano mga ahas? Bakit hindi kayo sumugod sa akin? Sugod at na matupok kayong lahat! Ako ang harapin mo! Tao may sandatang nag-aapoy! Anong klaseng nilalang itong lumabas sa likod ng isang puno? Kakilakilabot ang kanyang anyo. Hindi. May ulo ng tao, pero may katawan na malaking ahas! Babaeng taong ahas! Lilingkisin ko ang katawan mo! Hindi mo ako mapapatay, taong ahas! Papatayin kita! Sasabugin ko ang ulo mo! Bumagsak siya! Napatay ko ang babaeng taong ahas! Patay na ang taong ahas! Isang bala lang palang tatapos sa buhay ng babaeng taong ahas, Reyes. Oo nga, Piotr Medina. Nang tamaan mo siya sa ulo, bumulugta siya at hindi na kumilos. Pagdating ng ambulansyang sinundo ng ilang kasama natin, dadalhin na natin sa punerarya ang kanyang bangkay. Ang nakapagtataka, Piotr, sa pagkamatay ng babaeng taong ahas, parang isang taong nabahag ang buntot ng mga ahas at nag-uunahan sila sa pagtakas. Tapos na ang pagkakalat ng lagim ng taong ahas. Piotr Medina, ang babaeng taong ahas, kumikilos pa. Tingnan mo! Kusang naghihilom ang kanyang sugat! Buhay pa! Buhay pa ang taong ahas! Nay! Tay! Magno, Saan kayo pupunta? wala anak. Aalis kayo nang walang paalam? Ipapahamak niyo ako? Magsusuplong kayo sa mga pulis, hindi ba? Hindi kami magkakaila sa'yo, Magno. Kung ayaw mong makinig sa amin, ang mga kinauukulan ng pipigil sa masamang balak mo. Hindi niyo ko ipapahamak, Nay. Tay. Hindi kaya ng konsensya namin na itay mo na hayaan kang gumawa ng masama sa ibang tao. Kung ayaw niyong madisgrasya, Mahaati mong madisgrasya kaming sarili mong mga magulang. Matupad lamang ang balak mong pagiganti sa pamilya ni Narina. walang makapipigil sa balak kong pagiganti. Kaya pikit mata ka rin makikipagrelasyon sa isang matandang dalagang hindi mo alam kung anong kapangitan. Hindi ako nasisiraan ng bait para pumatol sa isang matandang dalagang nakapandidir ang pagbuka. Ginagamit ko lang si Nelia laban sa pamilyang labis kong kinamumuhian. Ano? Kaya ipinadukot at ipinaalaga ko sa kanyang anak ni Narina at Galo, ang babaeng taong ahas na may katawang ahas at ulo ng tao, para maging kasangkapan ko sa pagsasabog ng lagim. Piotr Medina, matapos na bumangon ang babaeng taong ahas, nagbalik uli ang mga ahas. Walang kamatayan ng taong ahas, Reyes. Wala tayong laban sa kanya. Mga kampun ko, salakayin ang ating mga kaaway! Piotr Medina, papalapit sa atin ang ahas. Tatakas tayo, Reyes! Dali! Okay!
Kasunod mo ako! Sige! Mga kampon! Huwag hayaang makatakas sa mga kaaway! Hindi na. Tuklawin niya sila! Huwag! Patayin natin! Ano sila? Patayin! Patay na? Patay na po ang inay ko. Oo, Lito. Nakita namin ang patayin siya at ang tauhan niya ng babaeng taong ahas. Dumaan lang kami dito sa inyo para ipaalam sa iyo nangyari. Mag-ingat ka, Lito. Uuwi rin kami agad para bigyan ng babala ang pamilya namin. Para hindi kami maging biktima rin ng babaeng taong ahas. Magno, halika! Nelia, bitiwan mo ang braso ko. Naku. Teka, ano ba pinagsasabi mo? Narinig ko ang sinabi mo sa mga magulang mo. Ha? Ginagamit mo lang ako para kasangkapanin sa paghihiganti mo. Hindi. Pinahasa mo lang ako! Mangyayaring gusto mo, Nelia. Makikipagrelasyon ako sa'yo. Makapaghiganti lamang ako sa pamilya ni Narina. Siguruhin mo yan, ha? Sa lahat ng ayoko, yung niloloko ko. Mahal kita. Kahit na mahal kita kapag niloko mo ko, ipapapatay kita sa babae na taong ahas! Malagim na gabi sa inyo. Rina! May pumasok sa bahay natin! Sino ka? Sino kami? Ang dapat na itanong nyo, Rina. Dahil may kasama ako. Si Epang. Epang! Ayan na siya. Mga kaaway namin kayo, tapos na ang maliligayang araw ninyo! Rina! Isang babaeng may ulo ng tao, pero katawang ahas! Taong ahas! Oh, Rina. Tama kayo ng asawa mo. Taong ahas ang kasama ko. Babaeng taong ahas. Napapatay sa inyo. Ina, Epang! Patayin mo ng mag-asawa. Patayin mo na sila. ikaw ang unang papatayin! Huwag! Magmalikisin ang katawang ko! Babaeng taong ahas! Huwag, taong ahas! Huwag mong patayin ang inay mo! Huwag mong patayin kaming mga magulang mo! Anong sinabi mo, Galo? Rina, ang babaeng taong ahas na yan, na may ulo ng tao at katawang ahas, malakas ang lukso ng dugo ko na siyang ating anak. Ang ating anak na dinukot at nawalay sa atin noong sanggol pa lamang. Maaring nga, Galo. Malamang nga na siya ang ating anak. Pamilyar sa akin ang kanyang anyo. Hindi mabubura sa isip ko ang anyo ng sanggol na isinilang ko noon na may ulo ng tao at katawang ahas. Ina, anong sinasabi nila? Huwag mong intindihin ang sinasabi nila, Epang. Sundin mo na ang utos ko. Lingkisin mo na ang kanilang katawan. Durugin mo ang mga buto sa katawan nila. Patayin mo na sila. Ano pa ang iniintay mo? Sundin mo na ako. Nararamdaman ko. Nagsasabi sila ng totoo. Totoo man na silang tunay mo mga magulang. Sa akin mo utang. Kaya nagkaroon ka ng kapangyarihan. Kung ganon, ikaw rin ang may kagagawan. Kaya nagkaroon ako ng abnormal na anyo, hindi ba? Hindi ba? Ha! Ako man ang may kagagawa ng lahat. Wala kang magagawa, kundi sundin ang aking utos. Kung ganon, ikaw ang dapat kong patayin! Ha! Hindi mo ko maaaring kantiin. Inasahan ko ng darating ang araw
na matutuklasan mong hindi kita tunay na anak at kinakasangkapan lamang kita sa pagsasabog ng lagim. Kaya sa pamamagitan ng aking karunungang itim, walang sandata na maaaring makapatay sa iyo. Pero ang kamatayan ko, ang magiging kamatayan mo. Ah! Sinira mo ang anyo ko! Sinira mo ang buhay ko! Walang kailangan mamatay ako! Makapaghiganti lamang ako sa'yo! Wag! Wag! Lilingkisin kita! Dudurugin ko ang mga buto sa katawan mo! Papatayin kita! Papatayin kita! Patay na si Nelia. Patay na rin ang babaeng taong ahas. Parehong patay na ang mga kaibigan ko. Ana, ang kawawa nating anak. Nasisiraan na siya ng bait. Dahil sa kabiguan, nanghangaring nga makapagiganti sa pamilya ni Narina at Galo. Aling Ana, Mang Berto, maaring parusa na rin ho kay Magno ng langit ang sinapit niya. Sana ko ako naaawa, Galo. Kaya pang naging biktima siya ng galit ni Magno sa pamilya natin. Wala tayong magagawa. Kundi tanggaping patay na ang ating anak, Rina. At ngayong wala na siya, tapos na rin ang pagsasabog ng lagim ng babaeng taong ahas. Kung sa anumang sandali, maaaring may maganap na lagim. Sa anumang sandali, maaaring magwakas din ang lagim. Dito natatapos ang ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang Taong Ahas. Sa isa na naman, gabi ng lagim.